umarangkada na ang pinakamalaking rollback sa petrolyo simula ng magkagera sa Middle East. Sa kabila niyan, wala pa raw nababayaran sa mga bus driver na sumali sa service contracting program. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Tanghaling tapat pero punong-puno ng sasakyan ang gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang diesel kasi, 94 pesos na lang ang kada litro, matapos ang halos 25 pesos na tapya sa presyo. Kaya naman ang ilang tsuper, kahit paano raw, nakakahinga na ng maluwag. Ramdam niya ba yung pagbaba ng diesel? Sa ngayon parang hindi pa gaano, pero pwede na rin kaysa nung tulad nung dati. Kaya kahit pa paano, malaking bagay na rin. Kaysa nung tulad nung dati halos magwa 150 na. Mataas pa rin. Pero hindi na kagaya dati na 99, 94. Talagang wala, even lang talaga. Sa operator namin, wala na kami may ibigay. Ayon sa Department of Energy, hindi dapat bababa ang rollback sa 24 pesos and 94 centavos ang kada litro ng diesel, 3 pesos and 41 centavos sa gasolina at 2 pesos naman sa kerosene. Sakali naman magkaroon ulit ng oil price hike habang may krisis, magtatakda rin ang ahensya ng limit sa kung hanggang magkano lang ang pwedeng itaas ng mga kumpanya. Hindi naman nga dinidikta yung presyo, dinidikta yung adjustments, no? And when we calculate the adjustments, very mathematical yan, based on international numbers, no? International price ng crude. We're trying to contain is dapat tama lang yung pag-increase mo or yung pagbaba mo. So, kung ano yung sapat lang, no? Anong dapat lang na i-adjust mo. Mas maigi na raw ito kaysa kung kokontrolin ng pamahalaan ang presyo ng langis sa pamamagitan ng pagtatakda ng partikular na presyo. Hindi po pwede na i-price cap at wala pang consideration sa pag-import kung magkano ba talaga ang pag-import. If the government cannot subsidize a price cap, parang hindi po dapat yan magawa ngayon kasi mahirap po pag maubusan tayo po ng diesel. Kasabay ng malaking rollback, tuloy pa rin ang service contracting program ng pamahalaan bilang tulong sa mga tsuper. Pero kulang pa rin daw ang nauuwi ng ilang jeepney driver. Gaya na lang ni Anthony Abad na pumapasada sa rutang Baclaran-Sukat. Kahit punong-puno ang kanyang modern PUV, 250 pesos lamang ang kanyang nakolekta kumpara sa karaniwang 500 hanggang 600. Dahil yan sa 20% na diskwentong ibinibigay sa mga pasahero sa ilalim ng programa, hindi rin daw sasapat ang bayad ng LTFRB na 40 pesos sa kada kilometrong takbo niya. Siyot ako ng 2,000. Siksik yung pasahero pero ito lang 250. Ang iniintindi ng gobyerno natin, yung mga pasahero, kami mga driver wala. Una nang sinabi ng LTFRB na sinisikap nitong makahirit ng dagdag na pondo para mapalawig pa ang service contracting program. Sa hirit naman ng grupong Piston na 10 pisong permanent fare hike sa traditional jeepneys, nakatakda ng mag-issue ng notice of hearing ang ahensya ukol rito. Medyo mataas-taas ang hinihingi, 10 piso ang iakyat ng pamasahe. At tanong dyan yung kakayanan ng ating mga anak ay bayaran yung 10 piso na yan. Yan po ang ating magiging balancing act na gagawin ng LTFRB. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.